Teka lang mga kanegosyo, wag mo muna scroll up. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante at meron na akong 10 taon na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon is focus in one sa sari-sari store. Ito kung gusto mong magnegosyo mga kanegosyo or kung nagsisimula ka na or kung nagninegosyo ka na, lalong kailangan mo lalong kailangan mong tapusin 'tong video na 'to mga kanegosyo. Sigurado marami kang matututunan. Simulan na tayo. Ang sari-sari store mga kanegosyo is walang focus in one. Ito muna kwento ko mga kanegosyo. Way back 2015, nung bata-bata pa ako, nag-start na ako magnegosyo agad. Pag-graduate ko ng college, nag-work lang ako ng ilang taon. Gusto ko talaga magnegosyo, which is tunay na negosyo, which is ang pambansang negosyo sa Pilipinas is sari-sari store. Bakit pangbansang negosyo? Magbukas ka ng sari-sari store ngayon, kinabukasan may sari-sari store na sa katabi mo. Ganyan kabilis magtayo ng sari-sari store. Naitayo kong sari-sari store ko kung saan po ako graduate ng college, which is sa TIP Cubao. Graduate po ako ng marketing management. At pang-anim ako na sari-sari store doon within the vicinity ng school. At ako rin ang pinakamahal na benta doon sa 6 na sari-sari store na yon mga kanegosyo. Kasi automatic naman, pare-pareho lang naman kami benta ng mga sari-sari store. Sigarilyo, beverage, wala namang ano yun. Kumaga sari-sari store nga. Kung ano nabibili mo sa kabila, mabibili mo sa akin. Mga kanegosyo, hindi ko pa alam noon na ang sari-sari store is walang focus in one. Ang sari-sari store, mga kanegosyo, wala pong focus in one. At ito yung laging sinasabi ng mga hindi ganun, ito yung laging sinasabi ng mga advice na pag nagka-sari-sari store ka mga kanegosyo, although kikita ka, pero hindi mo siya mapapalaki. I mean, ang pangarap ng mga may-ari ng sari-sari store is maging grocery. Mga kanegosyo, hindi po magiging grocery ang sari-sari store. Dahil magkaiba po ng business model ang grocery at sari-sari store mga kanegosyo. Sa grocery, postpaid. Ang supplier magbabagsak ng produkto sa grocery. Pero bago mabayaran ng may-ari ng grocery store yung supplier, halimbawa nabili na yung produkto, kunyari nabili na yung chichirya, yung pera na yon nasa may-ari na, tama? Kasi nagbayad na yung customer, bumili siya ng chichirya sa grocery store. Yung pera na yon ibabayad pa ng may-ari within 90 to 120 days mga kanegosyo. Ibig sabihin, yung pera na yon, yung pinagbilhan ng produkto na yon, nasa kanyan or nasa may-ari ng grocery store sa loob ng 3 buwan hanggang 4 na buwan. Para kang nangutang na walang interest. So, pwede mo pang gamitin yun sa iba na mabilis ang ikot. It's free money, mga kanegosyo. Sa sari-sari store, naglabas ka na ng pera at maghihintay ka na may bumili ng produkto na yon at doon ka palang kikita. Magkaiba po ang business model ng grocery at sari-sari store. At ang sari-sari store mga kanegosyo is walang focus in one. Hirap ka sa inventory, hirap ka sa marketing, hindi mo siya mali-level up. Ibig sabihin, hindi mo siya mapapalaki tulad ng grocery store dahil sa business model niya. Pero, mga kanegosyo, aminin ko, kumita po ako sa sari-sari store. Dahil naitayo ko yung sari-sari store kung saan yung community or customer ko may pera or ang customer ko mayaman or may pera. College student ng customer ko mga kanegosyo. At ako yung pinakamataas na nagma-markup doon sa 6 na sari-sari store na magkakatabi kami. Malapit saan kung graduate ako. Mga kanegosyo, kung nalilito ka, kung kumikita yung sari-sari store mo, tuloy mo yan.
Pero mag-isip ka ng isang produkto, halimbawa ice, yelo. Isa lang mga kanegosyo, yelo lang. Pero pwede mo siyang i-level 2. Ibig sabihin, pwede mo siyang applyan ng distribution model, franchising model, manpower, software, pero pipili ka ng isa, licensing at at platform. Pipili ka lang ng isa doon mga kanegosyo. Normally ang yellow more on distribution model. Pwede mo siyang i-level 2. Mula simula, yellow lang yung tinda mo hanggang level 2 yellow pa rin. Ang nagbago lang yung business model. Anong dinagdag mo? Which is yung distribution. Nagpapa-distribute ka na ng yellow kung saan may mga freelancer na may-ari ng motor, may-ari ng owner, na bibili sila ng wholesale na yelo sa'yo para i-resell nila yung ice na yon. It's part of distribution. Level 2 na yon. Pero ang ang binibenta mo pa rin is isang produkto mga kanegosyo. Medyo pag-isip-isipan mo tong advice ko mga kanegosyo dahil walang negosyante, sila chingkitan, nako, bebenta ka lang libro nun, bebenta ka lang ng seminar nun, pero wala kang matututunan. Kaya mga kanegosyo, kung magsisimula ka magnegosyo, mag-focus in one ka at hanapin mo yung market ng mayaman. Product market fit mga kanegosyo. At applyan natin. May level 2 pa po, hindi lang level 1 ng pagbibusiness mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na to mga kanegosyo, nagpapasalamat ako. Click mo naman yung follow button dyan para sa mga susunod na video. Like mo na rin, comment ka na rin kung may mga tanong ka. Salamat. At kung dumadaan tayo sa pagsubok, huwag natin kalimutan magdasal kahit ano religion natin. Peace.